Finally, nagbalik na tayo sa present timeline. Umpisa na ng laban ni Luffy kay Im Sama. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1171. At ang title nga daw netong paparating na chapter ay Ragnir. Sa title pa nga lang magkakahint na kaagad tayo na malaki ang gagampanang role ng martilyong Ragnir sa chapter na to. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing nagsuffer daw ng backlash itong si Imu sa pagkakatalo ni Harald kay Loki. At dahil daw dito nirefuse na daw ni Imu na maghiganti pa. Hindi na nga daw siya nagpa-back up pa ng isa pang Holy Knight. Sa impormasyon nga na to dito tayo medyo magkakaroon ng hint kung ito na ba yung sagot sa kung ano ang kahinaan ni Im Sama. Dahil as we all know iba nga yung sitwasyon ni Harald kay Sebek. Kung matatandaan nyo itong si Sebek nga directly na infuse ni Imu ng Dome Reverse. Meaning hindi kontrolado ni Imu yung katawan ni Sebek. Kusa lang itong gumagalaw dahil sa spell ng Dome Reverse. Ngayon sa sitwasyon naman ni Harald hindi nga siya na Dome Reverse. Kaya nga unlike kay Sebek na nakitaan natin ng transformation, itong si Harald nga ganun pa rin yung physical appearance. Ang pagkakaiba lang mismo si Imu ang kumokontrol sa katawan niya. So controlled at not controlled. Ngayon kung i-apply natin yung nabanggit sa spoilers na nagsuffer si Imu ng backlash kaya hindi na neto nagawa pang magpa-backup ng iba pang Holy Knight, ang ibig sabihin lang may na-inflict na damage kay Im Sama. Kumbaga dahil si Imu ang mismong may hawak sa pagpapapit kay Harald, masasaktan siya once na mapatay itong kinokontrol niyang puppet niya. At nasa ganitong sitwasyon nga ngayon sila Luffy sa Elbaf. Ang currently na puppet naman ngayon ni Imu itong si Ganku. Kaya naman safe to say na once na matalo o mapatay nila Luffy itong si Ganku, paniguradong magi-inflict rin ito ng damage directly kay Im Sama. Sa tingin ko lang naman yan. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing bago daw lumisan si Imu nabanggit neto na kahit kailan daw hindi magiging affiliate ng world government ang Elbaf. Since konektado nga daw itong bansa na to sa mga taong may initial na D sa mga pangalan nila. Itong information nga na to somewhat confirmed na rin naman sa mga early chapters pa lang netong Elbaf arc. Since kung babalikan nga natin itong mural na nakita ni Frankie, malinaw na meron nga ditong giants at nasa side nga sila ng Sun God. Meaning noon pa man talagang kakampi na ng mga giants ang mga taong may letter D na initials. So dahil na rin sa claim na to ni Imu dito na rin natin masasagot yung katanungan kung bakit ayaw ni Imu na maipagtulungan kay Harald gayong as stated nga malalakas ang mga giants na pwede niyang mapakinabangan. Bali dahil pala ito sa grudge ni Imu sa mismong Elbaf. Kumbaga yes, malaki ang matutulong ng Elbaf at ng mga giants neto sa world government. Pero sa mata nga ni Imu hindi niya maaatim na maipag-alyansa sa mga ito gayong isa itong mga giants sa lumaban sa kanya 800 years ago. Ang tanging rason nga lang kung bakit siya somewhat na umagri kay Harald ngayon dahil sa pagpupumilit ng hari na to na eventually hindi rin naman tinupad ni Imu since binitray nga niya si Harald. Sa sumunod na impormasyon naman sa spoilers finally na official nang tapos yung flashback ni Loki. Dahil as stated nga nagbalik na daw yung panel sa present timeline. Dito nga humingi raw ng tawad si Harudin kay Loki at pinakawalan na ito. Nung una ko ngang mabasa itong information na to ito yung masasabi kong napaka-underrated moment sa paparating na chapter na to. Dahil naalala ko nga bigla itong mga pagkakataong nababanggit ni Harald sa mga anak niya na magtulungan. Finally nga alam na ni Harudin ang katotohanan. Alam niya na hindi talaga masama itong little brother niya. More on nami-misunderstood nga lang siya ng marami. Kaya naman itong moment nga ng pagbabate ng magkapatid na to paniguradong proud na proud sa kanila itong sila Ida at Harald. Bale habang nangyayari nga itong moment na to sinasabing bigla raw may bumagsak na Draugr mula sa itaas. Kung matatandaan nyo isang
nga ito sa mga nightmare monsters. At dahil nga sa nararamdaman na ng grupo nila Luffy yung panganib sa Sunworld base sa chapter 1151, paniguradong aligaga na ngayon itong grupo nila at magmamadali ng aakyat sa itaas para tulungan ang mga kasamahan nila. Kaya naman as per spoilers nga sinasabing pinauna na daw ni Loki itong grupo nila Luffy dahil siya na nga daw ang papatay sa Draugr na bumagsak sa kanila. Dagdag pa nga ni Loki na capable naman daw siyang makalipad kaya wala raw problema kahit mauna pa itong sila Luffy. Pero imbis nga na mauna piniling manatili ni Luffy para panooring lumaban itong si Loki. Bali itong pagkiklaim nga ni Loki na kaya niyang makalipad additional evidence nga ito sa pagkakaroon niya ng possible devil fruit na Ryuryu Nomi model Nidhogg. Sa mga sumusubaybay nga sa channel natin alam nyo na meron tayong ginawang theory patungkol sa possible devil fruit na to ni Loki. Sa mga hindi pa nga nakakapanood I suggest na panoorin nyo na to. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers related pa rin sa sitwasyon na to ni Loki. Sinasabi ngang gumamit daw ng ataking Nephilim itong si Loki kung saan gamit-gamit niya yung martilyo niyang Ragnir. Ito nga daw yung ipinang-atake niya sa Draugr. Ang naging resulta nga nito nag-freeze daw itong Draugr. Lahat nga daw ng galaw na to ni Loki napanood mismo ni Luffy. In fact manghang-mangha nga daw si Luffy sa lakas netong si Loki. Bali itong freezing powers nga ay assume na nagmula ito sa mismong Ragnir. Dahil gaya nga ng nabanggit ko sa Loki Devil Fruit video natin itong powers ni Loki na nagre-release siya ng lightning nagmumula sa mismong Devil Fruit niya at hindi sa Ragnir. Kaya naman ay assume na dahil sa ang title ng chapter na to Ragnir ito nga yung way ni Oda para bigyan tayo ng hint na itong pag-freeze yung kakayanan ng buhay na martilyo na to. Sa part naman ng panonood ni Luffy kay Loki hindi na nga ito bago para kay Luffy. Recently nga lang nakita na rin natin to during Wano arc kung saan pinanood lang rin niya si Momonosuke na labanan itong si Admiral Green Bull. Kumbaga nasa nature na ni Luffy ang manood at mag-enjoy. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1171. Kung sakaling natripan nyo nga itong napanood nyo wag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, wag nyo na rin kalimutang pindutin niyang subscribe button. So yun lang, peace!